Magpupulag-pulagan ka na lamang ba? Magtutulog-tulugan, gumising ka. Ito na ang oras para lumaban. Huwag kang umatras pag nasa katwiran. Panatilihing bukas ang isipan. Katotohanan ang ating sandigan. Sa kadiliman, huwag matatakot, pagkat liwanag ang siyang babalot sa ating bayang Pilipinas, sa ating bayang Hello, magandang araw mga kababayan. So, nagbabrowse ako ng Facebook ngayon at ng YouTube. Nakita ko to, pati si Nico David na content na to eh. Yung mga aliens na hinarap sa Mexican Congress. 'Di ba? Aware ba kayo? Wait lang. Aware ba kayo na ang US may hearing din sa Congress regarding sa mga UFOs? 'Di ba? Parang nagiging reality na yung mga ganyan, ano? Yung parang halimbawa sa movie mo lang napapanood na merong mga may invasion sa atin. Pero dito sa reality, dito sa in real life, kung ano pong pinagsasabi ko. In real life, meron palang nangyayari talagang ganyan at naghi-hearing sa US Congress about diyan. Nadaanan ko minsan may nagsasalita doon na whistleblower regarding dyan sa mga UFO ano na yan. What if kaya kung totoo yun, ano? Na matagal na pala tayong binibisita ng ito yung iniisip ko. 'Di ba? Yung information na dala-dala nila. Kasi feeling ko if ever man na totoo yan, kasi may mga accounts kasi na totoo ang UFO eh. Kahit mga old paintings, katulad nung sasabihin ko sa inyo, dun sa Nuremberg, Germany, nung 15 something, isa-search ko dito, ayoko mag-invento, 'di ba? May tinatawag kasi na Nuremberg Flying Cross. Parang may battle sa taas ng ng sky. Nalathala yan 1561 ba? Tingnan natin yung yung data Ang bagal ng Google kaya, ba't kaya ganun? Dati isang search mo lang lalabas na yan. 'Di ba? Anyway, habang doon sa accounts kasi na yon, napapublish na yan eh, yung mga UFO na yan eh. Parang newspaper yata sa Nuremberg yun dati. Bagal naman talaga na itong Google na to. 'Di ba? Tapos ang sinasabi doon, yung nakikita nila sa skies ay parang flying cross. Si Charlemagne din, 'di ba? Kaya siya nagpa-convert sa Christianity. Ay, ito, Nuremberg flying cross. 1561. 'Di ba? Ayon dito sa 1561, ito yung parang newspaper nung dati a mass sighting of celestial phenomena or unidentified flying object occurred in 1561. Just imagine, hindi pa naiimbento yung mga eroplano niyan, 'di ba? At yung mga yung mga nanonood diyan doon sa nangyayari doon sa taas, dinidescribe na mga flying cross daw yung mga nandoon. Ito yung newspaper na yun, marami nakakita nitong event na to. Kung makikita mo doon sa depiction nitong newspaper article nung 1561, 'di ba? Ganyan na itsura, may mga flying cross. Si Charlemagne din, katulad ng minention ko kanina, 'di ba, kaya siya nagpa-convert sa Christianity kasi nga nakakita din siya ng flying cross. 'Di ba? Charlemagne.
Tama ba yung spelling ko ng Charlemagne? Kaya siya nagpa-convert sa Christianity. Katulad nito, 'di ba? Ano yung flying cross na yan? May theory ako diyan eh. 'Di ba pag lumilipad ng eroplano, ano, ang itsura din nun flying cross? Dahil kung makikita mo sa images kasi, ayan oh, 'di ba pag nasa sky sila, mukha silang cross na lumilipad. Ayun, katulad nito, 'di ba? Oh. Constantine pala. Sorry, Charlemagne ako na Charlemagne. Sorry, si Emperor Constantine pala. 'Di ba? According to Constantine biographer Eusebius, Constantine and his forces saw a cross of light in the sky, along with the Greek words for in this sign conquer. That night, Constantine had a dream in which Christ reinforced the message. The emperor marked the Christian symbol of the cross in soldier shields. May nakita siya. Si ano pa, Constantine pa lang, kaya siya nagpa-convert sa Christianity dahil ano, 'di ba? Ibig sabihin, may mga accounts na ano na ganyan nangyari noong unang panahon. 'Di ba? Ngayon, may dalawa theory ko eh. Unang-una, hindi aliens 'yan, yung nakikita ng mga ano natin. Pwedeng time travelers. 'Di ba? Anyway, proceed tayo din sa main topic, na lalayo tayo eh. Dito kasi sa Mexico, ito, panoorin natin to. May pinresent sila doon na ano ano tawag dito? May pinresent silang mga bangkay daw ng aliens. Son seres no humanos que no son parte de nuestra evolución terrestre y que después de desaparecer no hay una evolución posterior. De acuerdo a la Universidad Nacional Autónoma de México, quien realizó los análisis de carbono 14, estos seres tienen alrededor de 1000 años de antigüedad. Es decir, no se trata de seres que fueron recuperados en naves, que son estrellamientos, sino son seres que estaban sepultados en minas de diatomea, tierra de diatomea. La diatomea es una alga fosilizada con 17 millones de antigüedad, es fitoplancton que abundaba en aquel tiempo y al desaparecer se fosilizó. So yun yung ano, hindi ko naiintindihan eh. Doon nga tayo sa English. So ito yung sinabi doon. Is Mexico's alien-like structure all a hoax? Parang ang bilis-bilis naman nilang magsabi na hoax na agad. Kalalabas pa lang nun. 'Di ba? Previously debunked ufology show alleged non-human bodies to Mexico Congress. Debunk na pala siya before. Kaya sabi nga ng scientist call fraud on supposed extraterrestrials present to Mexican Congress daw. Tingnan nga natin to. Ayan o. Identical siya doon sa itsura. Napanood nyo na ba yung ano ni Steven Spielberg na movie na E.T.? Galing ano. During a public hearing of the Mexico Congress, pinakita. Dalawa sila ano. These specimens were found in diatom algae mines. And were later fossilized. So na-fossilized sila, na-preserve sila ng ganon. Ito naman ang tanong ko, 'di ba? May mga may mga nakikita tayo na fossilized din na mga species, na mga animals before. Ito yung question ko, no? Dalawa sila na fossilized na ganyan. But parang napaka-perfect yata ng pagkaka-fossilize. Yung posture nila, talaga naka-straight silang ganon.
Hindi ba sila pwedeng ma-fossilize na yung isa nakaganyan, yung isa nakaganon, di ba? Bakit kailangan pareha silang naka-straight body na ganon? Di ba? Red flag number 1. Parang na-fossilize sila na nakaganon. Some believe they were found near a UFO crash. O kung sa UFO crash na ano yan, nakita yan, bakit ganyan ka ganyan ka straight? 'Di ba? Hindi man lang ba yan, medyo siguro pag namamatay sila nakaganyan. But in reality, those specimens were retrieved from Peru. Sa Peru pala nakita men eh. They are believed to be 1,000 years old. Sabagay, na-mention naman kanina, kinarbon dating daw eh. DNA retrieved from the specimens was compared to other DNA samples. It was revealed that over 30% of the specimens' DNA was unknown. So yung DNA niya, walang kamatch. Daw. Magandang sign yon, ano? Ay, may x-ray pa pala oh. X-rays of the bodies were shown during the hearing. Revealed that may eggs daw yung isa doon sa loob. Ayun Revealed one of bodies had eggs inside. Talaga sakto, isang male at female, no? And both had implants made extremely rare materials. Ulit nga natin. Like osmium. May implants daw sila. Na osmium. But here comes the catch. Ito pala si Sir. The event was spearheaded by Jaime Maussan. Jaime or Jamie. He is a Mexican journalist and self-proclaimed ufologist who has been associated with fake claims of aliens before. Yun lang. 'Di ba? Na-debunk na pala siya dati noon eh. Even though he testified under oath that the specimens were not part of our terrestrial evolution. Ito naman yung ito yung opinion ko regarding this, no. Yung pagkakalabas nito, kaduda-duda ang timing eh. May nangyayaring US Congress hearing tungkol sa UFO, then biglang lalabas 'yan. Tapos ang yun nga, katulad yung posture nila masyadong straight, na kung na-fossilize yan dapat iba yung posture man lang eh. Then yung pasimuno pala niyan na-debunk na before. Ito yung sinasabi ko yung pati sa mga ghost hunters na dinedebunk ko. 'Di ba? Once na nahuli ka ng gumawa ng fake before, ano ka pa talaga? Hindi na maaalis sa'yo yun na baka mamaya fake na naman tong ginagawa mo. 'Di ba? Bagamat may chance pa rin naman na totoo na yung sinasabi mo now, kaya lang mahirap ka ng paniwalaan min eh. 'Di ba? Kasi nagkaroon ka na ng fake claims before. Kaya may intindihin nyo sana yung credibility ay importante. What if totoo pala to, 'di ba? Yan ang dapat yan ang dapat isipin ng tao, dapat yung credibility mo intact. What if totoo? Hindi ko naman sinisik na kailangan maging santo si Kuya. I'm so sure si Kuya nagpasimuno nito, may mga naging kasalanan pa ng bata. Pero dito sa larangan na pinasok niya, halimbawa kung may ginawa ka ng kapekean sa ganyan, then may ililitaw ka na kiniklaim mo na totoo na naman, 'di ba? Mahirap mo nang makuha yung trust ng tao eh. Tapos sa'yo pa nang galing, no? Yun lang naman yung main issue dito sa alien na to. Kaya siguro maraming hindi na rin naniniwala dahil sa ginawa niya. Pero ang iniisip ko naman,
ipapahiya ba ng Mexican Congress yung Congress nila na ipaharap itong taong to kung wala namang katuturan yung pinagsasabi? Diba? Pero para sa akin, malay mo naman nagsasabi ng totoo. Bakit hindi bigyan ng chance na pag-aralan talaga kung ano talaga yan? Malay mo naman kasi malaking breakthrough yan eh. Sa science, yung makakita ka ng ganyan, na meron palang mga beings na nag-i-exist na hindi lang dito sa Earth. Just imagine yung pag nagkaroon tayo ng contact sa mga yan. Ako hindi ako excited na ma-prove na alien totoo eh. Ang excited ako yung information na dala-dala niyan eh. Malay mo yun during, di ba, katulad nung shinow ko kanina sa inyo na yung shinow ko na article na newspaper sa Germany before. 'Di ba? Na nagsasabi na may mga flying cross. Ibig sabihin nag-i-exist na yan noon pa. Hundreds of years nandito na sila noon. Na hindi pa naiimbento yung camera and yet meron na silang flying machines dati. Kung totoo 'yon, pati nga sa Bible na may mention yung mga yan eh. 'Di ba? Sa biblically speaking sa Ezekiel 1, basahin natin yung yung Ezekiel 1. 'Di ba? Tandaan nyo ang nagsusulat ng katulad ng newspaper article kanina, wala pang knowledge sa mga ganyang bagay. Dahil wala pa silang knowledge sa ganyang bagay, ang i-comment lang nila yung yung abot ng isip nila. Tingnan nyo sa Ezekiel 1. Magandang balita, Biblia yung babasahin natin. Kasi ito yung pinakamadaling intindihin eh. Ezekiel 1. Ang sabi sa Ezekiel 1, ang bagal na naman ng internet, buisit. Hindi pag Google searching ginagamit ko, bagal talaga, promise. 'Di ba? Habang hinintay natin nag-load, kasi mga kababayan ko, maraming mystery sa Bible na mini-mention na yung mga ganyan eh. Katulad ito pinupuntahan ko yung, alam ko may mga spiritual na meaning yon, 'di ba? Pero as sa isang taong skeptic at nagsusuri, hindi ko naman dinidiscredit kung may Diyos eh. Ayoko magpakahipokrito. Baka mamaya manganib ako, 'di ba? Manganib ako ngayon, magdasal din ako. Ayoko sabihin walang Diyos. Na-experience ko din naman ang power ng Diyos din sa buhay ko. 'Di ba? Natutulungan din naman ako ng Diyos. Pero may mga katanungan bilang skeptic kasi may mga katanungan ako sa mga nakasulat din sa Bible. Katulad nung halimbawa paano nabuhay si Jonah, kung kilala niyo si Jonah, sa loob ng giant fish. Ng 3 days nang walang makain at walang mahinga. O paano siya nabuhay nun? Then dinala siya sa ibang lugar, 'di ba? O sino ba 'yung nagsulat nun? Thousands of years ago, sinulat yung yung story na 'yon. Sino nagsulat nun? May alam ba yung mga nagsulat nun tungkol sa mga marine vehicles katulad ng submarine? Alam ba nila 'yon? 'Di ba? May accounts nga sabing ganun. Si Jonah, nakikita niya daw yung loob ng higanting fish. May bronze daw na na ribs eh. 'Di ba? 'Yun ang account ni Jonah eh. Unang-una, ang tanong mo doon, paano niya nakita doon? Ang dilim doon, wala namang ilaw doon sa loob. So ibig sabihin may ilaw 'yon, kaya nakita niya yung ribs na bronze. O paano siya nabuhay ng 3 days doon? Sa ilalim ng at paano siya naging aware na 3 araw na pala siya doon? Ibig sabihin, alam niya yung nangyayari doon sa loob. At vehicle yon, 'di ba? Kaya lang yung nagsulat nung na yon, hindi maabot ng isip niya kung ano ba yung niya. Siyempre, dahil yun ay nasa tubig, 'di ba? At pumasok siya doon sa loob, kinain siya noon, ibig sabihin. 'Di ba? Katulad nito, Ezekiel 1. Pupunta tayo sa Ezekiel 1, Basahin natin 'to. Nag-load na eh.
dito sa Ezekiel 1, mababasa natin dito. Ay, baka may mga pastor diyan nagbabasa. Gusto kong ilang beses ko nang tinatanong to sa mga pastor eh. Kaya lang ano kong sagot diyan, ang nakukuha ko sagot diyan, hindi natin abot ang kaalaman ng Diyos sa 'di ba? Yung mga ganong sagot minsan nakakabwisit din kasi parang nilulusot na lang nila kung ano tong mga to. Na ang linaw-linaw, kahit nga si Brother Eli Soriano nasagot na yata to eh. Ang feeling ko doon sa sagot ni Brother Eli Soriano parang medyo nagpapalusot din siya eh, na hindi daw basahin muna natin Sabi dito, ang pangitain tungkol sa kaluwalhatian ng Diyos. Sabi sa Ezekiel 1, pagpatuloy natin pagbabasa, akong si Ezekiel ay isa sa mga dinalang bihag sa baybay ng Ilog Kebar. Noong 5 araw ng 4 na buwan ng 30 taon, nabuksan ang langit at sa isang pangitain mula sa Diyos ang aking nakita. Verse 2, 5 araw noon ang 4 na buwan ng 5 taon ng pagkatapon kay Haring Jehoiakim. Ako ay isang pare at anak ni Buzi ay nasa Babylonia sa baybayin ng Ilog Kebar nang magpahayag sa akin si Yahweh. Nang ako'y tumingala, ito 4 ha, verse 4, nang ako'y tumingala, naramdaman ko ang malakas na hangin, nagmumula sa hilaga, at nakita ko makapal na ulap na naliligid ang liwanag. Tuwing kikidlat ay may isang bagay na kumikislap. 'Di ba? Parang makinang natanso. Ano yung kumikislap daw na 'yon? Sa yung isang bagay. So ito ay bagay to, makinang natanso. Ano 'yon? 'Di ba? Ang sentrong bagyong ito ay may 4 na nilalang na buhay na anyong tao. Sila ay may 4 na mukha. Ito dinidescribe na yung mga sakay nung tanso na 'yon. 'Di ba? Sila ay may 4 na mukha at pakpak. Tuwid ang kanilang mga binti, ang mga paa nila ay parang paa ng guya at tila makinang natanso. 'Di ba? So parang naka-armor tong mga to eh. Kung 4 ang mukha at pakpak, 'di ba? 4 ang mukha. What do you mean 4 ang mukha? 'Di ba helmet 'yon or something? Basta kasi ang mga nagde-describe nito, yung mga taong hindi naman alam yung alien technology eh. 'Di ba? Ito documented to sa Bible, 'di ba? Na nag-e-exist tong mga to. Depende na lang sa interpretation mo. Ako, nililiteral ko 'yan dahil kasi nakita niya naman talaga eh. 'Di ba? Pati nga sa Apocalypse may mga ganyan din eh. Nakalagay sa Apocalypse din yung, 'di ba, sa hula noon? Maraming dinidescribe doon na kasi nga yung mga nagsasalita doon hindi niya alam kung ano yung nakikita niya. Kasi hindi pa siya nakakita noon eh. Parang halimbawa ganito isang taga-bundok na hindi pa nakakakita ng motorcycle, 'di ba? Sa buong yung mga hindi na taga-bundok, mga taga Sentinel Island na malayo sa civilization. Hindi pa sila nakakita ng motorcycle. Pag dinala mo yun sa kanila, 'di ba? Sasabihin nila doon, kabayong bakal. Parang yung mga Indians, 'di ba? Nung tinatayo ng mga sibilisadong tao yung mga railroad tracks. Tapos may train. Ang tawag ng mga Indians doon, iron horses eh. 'Di ba? Kasi hindi naman nila alam kung ano yung train. Nagigets niyo ba ibig ko sabihin? Kaya pag nagsulat yung mga hindi, yung walang nalalaman dun sa doon sa nangyayari, iaabot lang nila yung sinusulat nila dun sa kaalaman nila. Parang yung tree of knowledge sa Bible, doon sa Garden of Eden, 'di ba? May tree of knowledge doon na bawal mong kainin yung prutas kasi malalaman mo daw ang lahat eh. 'Di ba? Ang interpretasyon doon ng mga
mga conspiracy theorist, yung tinatawag daw na tree of knowledge doon, ano daw yun, parang server daw ng computer. 'Di ba? Doon daw naka-store lahat ng mga bawal kalikutin daw ng mga humans yun dahil malalaman nila kung ano yung, dahil tayo mga creations lang tayo dito eh. Napaka-wild na imagination ng mga conspiracy theorist, ano? yung pagkain daw ni Eva ng fruit doon, ano daw yon, symbolism daw yun na dinownload daw yung data doon sa server na yon. Kaya daw sila pinalayas. Kasi 'di ba may nag-uutos sa kanila na serpent na tinukso sila na kainin yung prutas, na parang inutusan lang sila kasi nga bawal nga doon eh. I-download daw yung file doon sa server, 'di ba? Then pinaalam din kay Adan kung ano yung nalaman niya doon. Then pinalayas sila sa sa garden. Kasi nga nagnakaw sila ng ng parang, 'di ba? Then kaya nga daw yung story ng Tower of Babel ba 'yon? Basta Tower of something na pinaghiwa-hiwalay daw yung mga humans kasi nga yung humans pumapantay na daw sa level ng knowledge nila sa Diyos. Kaya ang ginawa daw ng Diyos, pinaghati-hati at pinag-iba-iba tayo ng language para di daw tayo magkaintindihan. Something like that, Pero mga conspiracy theory lang naman yun. Then may narinig pa ako yung sa yung Ark of Noah. 'Di ba? Yung Ark of Noah daw hindi naman daw talaga hindi naman daw talaga literal na parang bangka. When you say ark kasi, just imagine, ano ba ang measurement ng ark? Ark of Noah measurement of Noah's Ark. Tingnan natin Just imagine lahat ng uri ng hayop sumakay doon. Babae at lalaking species ng hayop sumakay doon sa na yon. Doon sa Noah's Ark. Bilhin mo 40 days sila, hindi sila nagkainan 40 days na buhay yung mga hayop na yun doon sa loob ng hindi sila nagrambulan doon. 'Di ba? Ang bagal talaga ng Google. Ano ba yan, man? Hindi, sinasabi ko lang sa inyo na may possibilities. Hindi ko naman tinuturuan ng mali. 'Di ba? Ito ay nagkukwentuhan lang naman tayo dito regarding yun sa mga aliens na yan. Ang size nung according sa Genesis 6 verse 14 to 16, ang size daw ay approximately 134 by 22 by 13 meters or 440 by 72 by 43 feet. Yun daw, just imagine, yung ganun kalaki, maihahouse mo ba lahat ng uri ng hayop? 'Di ba? Nang hindi sila magkakainan doon sa loob, hindi sila Ang ark daw na yan, ang meaning kasi ng ark, hindi naman talaga marine vehicle yan eh. Yan eh, parang dun maliligtas yung mga dapat maligtas. Kasi ang theory ng mga conspiracy theories dyan, yan daw ay DNA bank. Kinuha muna lahat ng DNA ng hayop, 'di ba? Para naka-store do sa ark na yon. Then nung kinlens daw ang earth, isa-isa daw kinloan yung mga hayop na yan para 'di ba? Napaka-wild. Anyway, ang sinasabi ko lang naman, may mga accounts kasi na itong mga star people na to, alien beings na to, ay nag-e-exist na kahit during biblical times pa. So pagkahalimbawa na confirm na merong nag-e-exist na ganyan noon pa, then nakakontak natin. Hindi ako excited dun tungkol sa civilization nila eh. Excited ako baka mamaya may existing footage ng video sila nung mga tao nung unang panahon. 'Di ba, yung mga panahon ni Jesus Christ, baka may video sila noon or audio recording, 'di ba? Mas interesting para sa akin 'yun eh.
Kasi maliwanag na advanced na yung technology nila dati noon pa. 'Di ba? Anyway, napahaba na ba yung kwentuhan natin? Yan lang po muna. Anong tingin niyo doon sa alien na yun? Totoo ba yun o hindi? Yan lang po. Maraming salamat. Bye-bye.